So, hello mga kabebe. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ngayon po, tayo po ay magbibigay lang ng kaunting tips para po sa mga kagaya po natin na minsan din pong na sabi nga lang po minsan din pong nasa hirap din ng buhay para lang po maiwasan natin yung mga bagay na hindi po dapat. So, ano daw po yung mga tips para po maging successful sa buhay. So, unang-una po nating ipapaliwanag sa inyo ay ang pagiging matipid po sa sarili. Halimbawa po, may ano kayo, may diary kayo or isang notebook na maliit na ilagay niyo po doon lahat yung mga pangarap po ninyo. Then, tapos isa-isahin po ninyo to pa rin. Halimbawa po, sa unang, ang gagawin nyo po sa 1 to 10, ang unahin po ninyo yung nasa 10. Huwag nyo po na pong unahin yung nasa number 1. Bali po, i-reshuffle nyo po yung numbering. Hindi, isulat nyo po sa 1 to 10. Then po pagkasulat po sa 1 to 10, ikalugin nyo po. Ilagay nyo po sa isang bottle, tapos kalugin po ninyo. Then, kung ano po yung una ninyong mabunot, yun po yung ano ninyo. Yun po yung inyong susundin. Halimbawa po, nagsulat ka po dun sa iyong ano na una mong gusto, ganyan, ganito. So, yung kung ano po yung mabunot ninyo, yun po yung una ninyo susundin para sa sarili nyo. Dahil unang-una po, dun po magbabase yun kung gusto nyo po matupad yung mga pangarap niyo dahil din po sa pagtitipid. Unang-una po, ang pagtitipid po ay hindi naman po masama. Minsan po ay mas nakakabuti po sa atin, tapos pag meron po tayo ng disiplina sa sarili. Kasi halimbawa po, ang pera po kasi ngayon sa panahon po ngayon ng 1,000 parang 100 na lang. Sa hirap din po ng buhay, marami din po mga tao dahil sa pangangailangan, nagbebenta po sila ng mga property. Kagaya ko po, as a agent, kanya-kanya ng kwento ng buhay, ang bawat tao na nagbebenta ng property. Hindi naman po although na porket nagbebenta po ng property para po ibigay sa luho, hindi po. May kanya-kanya po yung kwento. Minsan po, kaya lang po yung iba nakapagbenta ng property dahil buhay pa po, pinag-aawayan na. So, isa pa rin po sa nagiging dahilan po yun. Pero, ang pinaka nagiging issues po doon ay yung pong halimbawa, namatay na po yung both of side of father of mother. Meron na po doon na po nagsisimula yung kagaya po sa magkakapatid. Kasi meron po, halimbawa po, 10 kayo magkakapatid. Hindi po lahat nung idea ng panganay ay parehas din po ng idea ng bawat isa. Kasi minsan po nag-aagawan po sila sa mana. Hindi naman po sa mana, hindi nagkakaagaw din po sa mga karapatan talaga. Unang-una po kasi lalo na pag po lalaki, ang panganay, medyo may karapatan, pero syempre, dapat pantay-pantay pa rin po. Yun po ang mahirap pag halimbawa po na namatay po yung magulang. Tapos po, syempre, doon na po magsisimula na po yung mga magkakapatid na naghahatian na po ng mana. Pero hindi naman po automatic porket naghahatian po ng mana dahil po na sila po ay para lang po ibenta, ganyan. Minsan po talagang pangangailangan ng bawat isa. Minsan po ay kakulangan po sa pagkain, kakulangan din po sa ibang material na bagay. Yun, mga ganun po. Pero hindi naman po ibig sabihin doon, ganun na lang. Pero ang pwede ko lang po sa inyong maibigay na payo bilang pong nakaranas din ng maraming din po pinagdaanan sa mura ko pong edad, bali po. So, kukito ko din po yung buhay ko. Kasi sa murang edad ko po, nung ako po ay 9 years old pa lang, kasama po ako ng lola ko. Napunta po kami dyan sa bayan ng Candelaria. Kami po ay may dalang mga patani. So, basta may mga pwede pong itinda, talbusan, sampalok.
Yun po kasi talaga kaya medyo meron magaling din po ako. Hindi naman sa pinag-aayabang ko na magaling din po ako sa selling dahil bata pa lang po kasi ako, marunong na po ako makipagsalamuha sa mga tao. Dahil unang-una po ang tinuro po sa akin na nabubuhay pa yung lola ko ang pagtitinda. Dahil po ang pagtitinda naman po ay hindi naman masama dahil ito po ay nasa ang decenteng trabaho, decenteng pamumuhay, as long na wala ka pong inaapak na ibang tao. Pagpatuloy mo ang buhay, mahirap man o mayaman, dapat po kasi sa mundo iba ay pantay-pantay. Ano po? So guys, maiwan ko lang po para po sa topic natin kanina. Ang tip po para maging sa buhay ay number 1 po ay ang pagtitipid. Unang-una, ang pagtipid. Dahil po huwag niyo pong bilhin yung mga bagay na hindi pa naman po ninyo kailangan. At huwag niyo muna pong bilhin yung mga bagay naman na iisang tabi niyo lamang. Kailangan po, kung may bagay po kayo nagugustuhin sa sarili, gugustuhin, yun po talaga kailangan nyo na lamang. Hindi po yung basta makabili ka lang para lang pagyabang or wag po ganun. Dapat po kailangan. Lahat po ng bagay na bibilhin ninyo ay talaga magagamit nyo po sa pang-araw-araw. And guys, sa sunod ko po na video, may nag-request po or kung ano man po, ay di paki-follow na lang po ang baby vlog, and then handa po akong mag-share ng mga tips or handa rin po ako magpayo kung ano po yung gusto po ninyo. Not supposed to be na perfect po ako. Gusto ko lang pong isa sa inyo na habang po tayo ay bata pa or may lakas pa, lagi lang po natin tatandaan, tayo po ang gagawa ng ating kapalaran. Ano po mga ka-baby vlog? Then again, good night and God bless.